Kumpirmado, Paolo Avellino umami na sa kasal nila ni Kim Chiu. Haters nga. Usap-usapan ngayon ang matapang na pagsagot ni Paolo Avellino sa mga isyong ibinabato sa kanila ni Kim Chiu. Totoo nga bang may kasalang magaganap? Tila dapat tahimik ang kampo ni Chi matapos ang relasyon. Alamin ang buong katotohanan. Ang mundo ng showbiz hindi na bago ang intriga. Ngunit itong mga nakaraang araw, tila mas lalong uminit ang usapin tungkol sa tambalang Kim Chiu at Paolo Avellino. Ang sentro ng kontrobersya, ang di umano'y pag-amin ni Paolo tungkol sa kasalang o kanilang kasal at ang matinding resmack sa mga taong pilit na sumisira sa kanilang relasyon. Ang ugat ng hidwaan, inggit at career. Ayon sa mga mainit na balita na kumakalat, tila may isang persong pilit na humahadlang sa kaligayahan ng dalawa, isang personalidad na pinangalanang Jay ng marami. Ang tinuturong sinasabing si Janine, ang itinuturong nasa likod ng mga papanira o paninira. Sinasabing ipinapakalat nito ang balitang scripted. Lamang ang lahat ng nakikita ng publiko sa pagitan ni Paolo at Kim. Ang motibo, marami ang naniniwala na ito ay nag-uugat sa matinding inggit. Hindi maikakailan na sa kasalukuyan. Nasa rurok ng tagumpay ang career ni Paolo Avellino. Kaliwat kanan ang kanyang mga proyekto at mainit ang pagtanggap sa kanya ng masa, lalo na nang magsimula ang tambalan nila ni Kim Chiu. Sa kabilang banda, napapansin ng mga obserbador na tila hirap makakuha ng mga bigating proyekto o pelikula ang kabilang kampo o si Janine. Ang disparity o agwat na ito sa takbo ng kanilang mga career. Ang sinasabing nagtutulak sa mga negatibong kampanya laban sa aktor. Sinasabing may mga pagnanais na pabagsakin si Paolo dahil sa sobrang lakas ng hatak nito sa tao simula nang mapalapit kay Kim. Ngunit sa halip na magtagumpay ang mga paninirang ito, tila mas lalo lamang nitong pinatibay ang suporta ng mga fans sa Kim Pao. Lalo na kitang-kita naman ang resulta ng kanila pagsisikap. Si Kim Chiu mismo ay pumirma pa ng kontrata sa isang malaking ahensya na nagpapatunay na tuloy-tuloy na ang kanilang pag-angat. Scripted o totoo? Ang sagot ni Paolo, isa sa pinakamabigat na akusasyon na ibinabato sa tambalan ay ang pagiging fake umano ng kanilang ugnayan. Kesyo ang mga sweet moments ang mga tinginan at maging ang mga usap-usapan tungkol sa kasal ay pawang palabas lamang sa career. Gayunpaman, kilala si Paolo Avellino bilang isang aktor na seryoso at may prinsipyo. Ayon sa mga malalapit sa kanya at base na rin sa kanyang mga ikinikilos, ayaw na ayaw ni Paolo ang manloko ng tao. Hindi siya yung tipong lalaki na gagamit ng isang emosyon ng iba o makikisakay sa isang scripted na relasyon para lamang sumikat. Mataas ang respeto niya kay Kim Chiu at sa kanilang pinagsasamahan. Ang paninindigan na ito ni Paolo ay isang malaking sampal sa mga kritiko. Ipinapakita nito na ang kanyang mga aksyon ay hindi dikta ng management o ng pangangailangan sa career, kundi dikta ng kanyang totoong nararamdaman. Para sa mga fans, ito ang dahilan kung bakit iba ang dating ng Kim Pao. Ramdam ang authenticity o katotohanan sa bawat ngiti at kilos nito, bagay na hindi kayang pikiin ng kanit anong script. Ang isyu ng kasal at ang singsing, lalong umingay ang usapan ng madawit ang tungkol sa wedding at singsing. Ang mga detractors ang pangunguna umano ng kampo ni Chi ay pilit na sinasabing hindi totoo ang singsing at walang katotohanan ang kasalan. Nangihingi pa nga sila ng matinding ebidensya. Ngunit para sa mga taga-suporta at mga nakakakilala sa dalawa, ang mga paratang na ito ay desperadong hakbang na lamang ng mga taong pakitmera o mahiling makialam sa buhay ng mga buhay-buhay. Sinasabing ang daming pakialamera at isa na doon na si G na sinasabing si Janine. Ang sagot ng marami, maghintay na lang kayo. Ang payotik ay malapit na ang itinakdang panahon at ang katotohanan ay kusang lalabas. Ang kasabikan para sa Kim Pao wedding ay hindi mapigilan at ang bawat paninira ay tila nagiging gato lang para sa mas lalong aabangan ito ng publiko. May mga komento mula sa mga netizens na nagsasabing, buti nga si Paolo may paninindigan. Ikinukumpara siya sa mga naging ex-boyfriend ni Kim noon na ayon sa mga observations ay puro papugi lang o career ang habol. Sa pagkakataong ito, nakahanap si Kim ng isang lalaking handang ipagtanggol siya at ang kanilang relasyon laban sa mga mapanghusgang mata. Isang punto rin na napansin ng mga fans ay ang pagiging mapagbigay ni Kim sa kanyang mga nakarelasyon noon, kung saan siya pa ang nagririgalo ng mga mamahaling bagay. Pero sa piling ni Paolo, nakikita nila ang isang balansing relasyon kung saan ang lalaki ay may balls o lakas ng loob na panindigan ang babaeng mahal niya. Ito ay isang katangian na dapat aglayin ng isang matindong lalaki. At kung ikaw ay lalaking walang paninindigan, mahihiya ka talaga sa ipinapakita ni Paolo.
dahil nga makikita mong nagbibigay din si Paolo. Kung noon si Kim puro bigay ng bigay, si Kim na ngayon ang halos tanggap ng tanggap dahil si Paolo ay napaka mapagbigay. Talagang deserve nila ang isa't isa. Ang tagumpay ng katotohanan. Sa kabuuan, ang video at ang mga kaganapan sa paligid ng King Pao ay nagpapakita ng isang klasikong kwento ng pag-ibig laban sa inggit. Habang iba ay abala sa paggawa ng kwento para sirain sila, sina Paolo at Kim ay nananatiling matatag at nakatuto sa kanilang mga career at sa isa't isa. Ang mensahe ay malinaw. Walang puwang ang kasinungalingan sa relasyong binubuo o binuo ng respeto at totoong pagmamahal. Kung totoo man ang bali-balita na malapit na ang kasalan, ito ay magiging pinakamagandang rest back sa lahat ng mga umapi at nagdududa. Sa ngayon, ang sigaw ng mga fans ay suporta at pagmamahal habang hinihintay ang araw na ang scripted na paratang ay tuluyang ibao ng isang taong truong happy ever after. Para kay G. Sa mga haters, ang payo ng madla ay simple lang. Mag-focus na lang sa sariling career at buhay dahil mukhang hindi na mapipigilan ang paglipad at pag-iibigan ng Kim Pao. Kaya naman Janine, tumigil ka na at hayaan mo nang maging masaya si Kim. At kung hindi man totoo ang mga issue nito, linawin mo at klaruhin mo at linisin mo ang pangalan mo. At sa kabilang banda, Kim Chiu binida bagong renovate na Haibo. Pansamantalang nakalaya sa kalungkutan ang Kim Paulandia sa pagtatapos ng serye sa problemang pinagdadaanan ng aktor sa kanyang kapatid na umabot sa demandahan. Ipinasilip kasi ni Kim ang bago niyang vlog kung saan ibinida nito ang bagong renovate niyang kusina at iba pang lugar sa kanyang bahay. Sa IG post nito, ipinakita ni Kim ang cabinet na punong-puno ng mga koleksyon niyang tumbler at wine glass. Nag-joke pa nga ito na let's drink to that because life is so harsh lately. Ibinida rin ni Kim ang effort niya sa pagtayo ng Christmas tree na ayon sa kanya ay pinakamabilis niyang naitayo at nagdekorasyon ng Christmas tree sa loob lang ng 2 oras. Kaabang-abang ang iba pang laman ng vlog dahil ayon kay Kim ay sasagot siya sa ilang mga katanungan. Wish niya ng Kim Paulandia na mag-launch na ito ng kompromasyon sa kanilang dalawa ni Paolo at magbigay ito ng update sa kung ano ang projects ang gagawin nila. Paolo sa 2026, abangan rin ang mga solids na mga pasabog ni Kim na hindi pa nila alam. Hindi pinupush ng mga funny ang magsalita si Kim tungkol sa problema nito basta't okay lang ito ngayon at makita nilang masaya si Kim ay okay na sila. At sa kabilang balita, Kim Chiu hinahabol ng mga kasosyo. May mga nagbunyi dahil nag-open ng pop-up store ang kanyang bag business sa Cebu si Kim Chiu. Siyempre present doon ang iba pa niyang mga kapatid menos sila Kang. Maganda nga namang sinyalis para kahit paano ay makalimutan ng actress ang pinagdadaanan niya sa kanyang nakakatandang kapatid. Pero itong tweet ng isang birdie na sa kabila ng celebration ay cited daw ang pagkalungkot ng TV host actress sa nasabing okasyon. May mga lumulutang kasing chikang hinahabol umano kasi ng kanyang mga kasosyo sa negosyo ang Chinita Princess